Additional info, lalo na sa mga beginners, always install nyo yung Visual C++. You can search this one guys na sa Google at saka yung tinatawag natin na DirectX. Sa C++, dalawa, 64 at saka 84 yung i-download nyo para sa ating smooth na paglalaro para ma-run natin yung games natin. Otherwise, magkakaroon po ng error kapag wala po yung dalawang yun. Ayan, so installing na tayo ng Valorant natin. So bakit Valorant yung lagi nating tinetest? Kasi eto kasi madalas nagkakaroon ng issue pagdating sa Windows 11. And guys, sa mga hindi nakakaalam, sa mga modded OS like this, Tiny 11. So Tiny 11 guys, very popular na rin to sa lahat ng mga mahilig sa mga modded OS. Isa rin to sa mga nire-request ng mga PisoNet owners. Maging yung mga may personal computers guys, Tiny 11 din yung hinahanap nila talaga. Ayan. So eto, before kasi yung standard niya, 7GB, napakalaki. So eto, nasa 3GB lang yung size sa USB natin, no? Valorant is working. Ayan, kita nyo naman. So, ito yung client FPS natin, guys. Yan. So, syempre, magbabago pa yung pagka-clashing. So, smooth naman siya. Depende pa rin yan sa specs ng computer natin. Okay. So, kita nyo naman, working yung Valorant. Commercial break muna tayo, guys, no? Sa mga naghahanap ng mousepad, ito na yung marirecommend ko sa inyo. Budget mousepad yan, guys. Nakita nyo naman, napaka-smooth ng tela niya. And tingnan nyo yung kapal niya. Ganyan po siya kakapal, guys, no? So, almost 5mm kasama tong stitches, ha. Ayan, nakita nyo naman. So, compare nyo dun sa iba, guys, nasa 2mm lang. Ito, makapal po siya. And, pag bibili kayo, ganito po siya, no? Ayan. So, very spacious po siya. Pwede nating bitbitin. Hindi katulad dun sa mga extended mousepad, di ba? So, minsan pag nagta-travel tayo, ayan, ganyan lang po siya kalaki. Di ba? So, napakaganda, solid. Tapos, rubberized na rin yung ilalim niya. Ayan. So, non-slip na yan, guys, dahil sa rubberized po siya. Okay? So, gamit ko rin to sa shop natin ngayon. Napakaganda niyan. So, nandiyan lang po yung link natin sa comment section. Yun, no?